welcome back sa ating channel. So meron tayo ngayon ditong gagawin, isang Samsung 32 inches. So bali ano to mga bro, nabili lang natin to ng halagang 200 sa suki natin na magbobote o nangangalakal. So natsambahan natin, malinis pa yung kanyang LCD. So yung problema nito, pag saksak ko wala siyang power, walang ilaw yung kanyang indicator light. So sana power supply lang yung kanyang problema para ano to, pangbenta na naman. Tamang tama, pag nagawa natin, may nag-order sa atin na bibili pang ano daw, pang gamit sa videoke. So ito yung kanyang power supply, check natin. So pag ano pa lang dito, pag check ko sa kanyang power supply, nakita ko na yung ceramic na high voltage doon, kulay blue. Yan, yung kanyang value ay 221 by 1 kV. Ayun, may bakas ng spark doon. Tapos ayun may itim na guhit doon sa kanyang gilid. So obvious na pumutok yung capacitor na yan. So, madalas naman na nangyayari yan, yung sumasabog yung mga high voltage capacitor na nakakonect sa kanyang drain ng MOSFET kasi mataas yung peak to peak voltage na nanggagaling dyan kapag pag nag-oscillate na yung kanyang power supply. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng nakalagay dyan, ang value niya is 1 kV pataas. Hindi pwede yung dyan, yung mababa pa sa 1 kV, yung rated voltage ng mga capacitor. So kaya yan nasa 1 kV pataas, yung minsan 2 kV, kasi nga mataas yung peak to peak voltage na nasusukat dyan pag nag-oscillate na. So wala naman tayong nakitang or hindi naman shorted yon ceramic, pero itong kanyang fuse open na siya. So pag pagputok ng ceramic high voltage capacitor, siyempre ang reaction niya is mag-open din yung kanyang fuse. So check lang natin kung may iba pang mga shorted na pyesa. Check natin tong mga rectifier diode sa output. So mukhang okay naman. Ayan. Tapos check din natin dito sa kanyang primary. Check natin yung resistance ng main filter capacitor. So ayan, nakasukat tayo dyan ng mataas naman yung kanyang resistance. Pag mataas yung resistance main filter capacitor, indication yan na walang short. So check din natin tong main rectifier diode, yung bridge. So okay naman. Okay naman yung kanyang bridge rectifier. So posible na yung lang yung sira dito, yung high voltage ceramic capacitor. So tatanggalin lang natin yan at papalitan, and then testing natin kung magpa-power na siya. So basic lang yung natin ngayon, yung troubleshooting natin. Kumbaga hindi na to pang yung tutorial. So binidyoan lang natin para may idea yung mga viewers natin na kung ano yung posible na masira doon sa mga TV nila, o mga TV na binenta nila or tinapon nila na no power. Kasi marami akong marami akong nabibili sa nangangalakal. Kunti lang yung sira, pero hindi naman palagi.
hindi 4K in-upload natin yung ganitong video ay palagi na lang na ganito yung nangyayari sa mga TV ng mga customer. So ayan o. So pag tiningnan natin ng malapitan, may crack na. So pumutok yung high voltage capacitor na yan. So papalitan natin to ng same value. So 2 to 1. Yung kanyang voltage, pwede tayong maglagay dyan ng higher voltage. Equal or higher voltage. So wag lang tayong maglalagay ng mas mababa. Kasi nga itong original niya 1 kV na. Pag naglagay ka dito ng mababa, siyempre sasabog yan. Kaya so ayan o. Pag test natin ng resistance, hindi nga siya short, pero meron naman siyang 547K. So high resistance yung kanyang leak. Ayan. Okay, palitan lang natin, and then yung kanyang fuse, yung ginamit dito 3.15 ampere. Palitan din natin yan, and then testing natin. So yung mga bago pa lang sa aking channel, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Pa-like naman ng ating video. At pa-hit ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Ayan. So natanggal na natin yung fuse. Okay, double check natin. So ayan o. Walang reaction yung ating tester. So open. Okay, kuha lang tayo ng ipapalit natin dyan sa mga pyesa na nakita natin na sira. Yung ilalagay ko na dito ay same value lang din. Bali binunot ko lang sa board. Tapos yung fuse natin, iba na yung itsura, pero same ano lang din yan, same lang din yung kanyang ampere, 3.15. So okay pa rin yan, mag-work pa rin. Okay, lalagay lang natin to. town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone in the streets
So, ayan, ready for testing na tayo. So, bali hindi ko muna ikinabit yung connect sa kanyang mainboard para matest natin kung iilaw yung kanyang backlight. So, gamitan muna natin ng test bulb para sure na walang sasabog. So, ayun. So, hindi kinaya ng ating test bulb yung 60 watts. So, yung 100 watts yung ginamit natin. Kaya, ayun, natanggal na yung ilaw. Tapos, umilaw na din yung kanyang backlight. So, ayun. Sana walang problema yung kanyang LCD. So, ayun, no? Pag pag yung 60 amperes or yung 60 watts yung gamit natin na ilaw, kumukurap-kurap yung ano natin, test bulb, hindi niya kaya. Ginamitan natin siya ng 100 watts. So, 100 watts, okay na siya. Normal na din yung kanyang voltage, 5 volts, 5.2 volts, saka 16 volts. So, pwede na nating i-connect yung papunta sa kanyang mainboard. And then, check naman natin kung magkaka-display siya. Ayun na. Nagkaroon na siya ng display. So, ayan na. Si Samsung Smart TV. Okay, hanggang dito na lang. At maraming salamat. I'm walking alone, the streets